Jeremiah chapter 2 verse 5. What fault did your ancestor find in me, that they strayed so far from me? They followed worthless idols and became worthless themselves. Magandang araw, at tatalakayan pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang communicable attributes. Ito na pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God commands us to worship Him so that we may become like Him. Ang ating Panginoon Diyos po sa kanyang mga utos ay hindi lamang nais na tayo magbigay ng galang sa Kanya. Kasi yung kanyang layunin po ay mapalapit tayo sa kanyang kalikasan at maging katulad niya yung tayong mga tao sa kabanalan at kabutihan na meron siya. Ang pagsamba po ay isang paraan upang matutuhan natin ang mga katangian ng ating Panginoon Diyos, yung kanyang pagmamahal, pag-unawa at habag at paggawa nito. At sa paggawa po nung yung pag-unawa, pagmamahal, tsaka yung sabag, unti-unti po tayo nagiging mas katulad niya. At kagaya pa na sinabi sa I don't know if that's Corinthians or yes, that's probably Corinthians, but he say that Corinthians, John or Corinthians, yes, I think that's John or yes, whatsoever. Wait, nawala ako. John ba yun? Corinthians or Genesis. God made us in His own image. Kaya sa pamagitan po ng pagsamba natin na bibuild po natin doon yung pagmamahal, pag-unawa at habag. Hindi lang po sa pagsamba, kundi sa pagsunod sa kautusan at katuruan ng ating Panginoon Diyos na inilagay niya through the Bible o sa banal na kasulatan. Kaya ang pagsunod po sa kanyang mga utos at sa tunay na pagsamba sa ating Panginoon Diyos ay nagpapaalala po sa atin na ang ating Panginoon Diyos ay pinagmulan ng ating buhay at ng lahat ng mabuti sa ating mundo. Sa bawat hakbang po ng pagsamba, lumalago tayo sa pananampalataya at nakakaranas ng pagbabago sa ating mga karakter na nagiging mas alinsunod sa kanyang imahe. Kaya nga po meron tayong tawag dito, testimony. Yung testimony po nag-serve as a pagpapakatotoo na tunay at maganda yung naging epekto ng pagsunod natin sa ating Panginoon Diyos. Sorry, that's John chapter 1 verse 27 pala yun, yung God created man in His own image. I stand correctly. At ang natutuhan ko lang po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God created us in His image but He did not make us to become God. Ginawa po tayo ng ating Panginoon Diyos para maging kagaya niya o sa kanyang imahe. Ginawa niya tayo na in His own image, pero hindi niya tayo ginawa para maging Diyos. Kaya nilikha po tayo ng ating Panginoon Diyos sa kanyang imahe. Ang ibig sabihin po noon ay tayo po ay may mga katangiang tulad ng kanya, tulad po ng kakayang magmahal. Yun po yung pinaka-top talaga. Yung love talaga yung pinaka minana natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po tayo narito, kaya tayo nabubuhay dahil sa pagmamahal. Kasi kung walang pagmamahal, never mo po tayo nag-exist, never po tayong mag-i-exist na mga tao. Kaya nga po ginawa sila Eva at Adan para ma-share ng Ama ng Espiritu Santo, yung Ama, Anak at ng Espiritu Santo yung kanilang pagmamahal. At para maranasan din natin mga tao kung paano yung pagmamahal at kung ano yung pagmamahal. At kung wala po yung love ay wala rin po tayo. At yun po yung pinaka katangiang namana natin sa ating Panginoon Diyos. Pangalawa po yung kakayahang mag-isip at magkaroon ng free will o malayang kalooban na mag-decide sa kahit anong mga bagay na gusto natin. Kasi isipin po natin kung wala tayong free will, kung dinisay lang tayo ng ating Panginoon Diyos yung sa system o sa kagustuhan niyang sumamba sa kanya, hindi parang wala doon yung love. Kasi kapag naka-ano ka na naka-program ka na ganun lang, parang hindi ka na tao ng robot ka na lang, di ba? Yun po yung isa sa katangian na minanatan natin sa ating Panginoon Diyos, yung kakayahang mag-isip at kakayahang pumili, yung magkaroon ng malayang kalooban o ng free will. Pero bagamat tayo po ay nilikha sa kanyang larawan, hindi tayo nilikha upang maging Diyos.
ang ating Panginoon Diyos po ay nagtakda ng tamang ugnayan sa pagitan ng kanyang pagka-Diyos at nating pagiging tao. At ang ating layunin po ay hindi maging katulad ng ating Panginoon Diyos sa kanyang pagka-Diyos, kundi maging tapat at tagusunod niya. Yung tayo po yung pronoun, hindi para maging Diyos, kundi para maging loyal, loyal, obedience, and maging faithful sa kanya, sa ating Panginoon Diyos. Yung nag-iisang tao lang po na at the same time is God ay ang ating Panginoong Kristo. Kaya sumasamba at tumatalima tayo sa Kanya, sa mga utos niya, upang mas lalo nating mapalago yung ating mga katangian ng gaya sa Kanya. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong kuturan ni Pastor Hazel Ocampo ay God shares His attributes with us, giving us greater responsibility than all other creatures. Bilang mga nilikha po ng sa imahe ng ating Panginoon Diyos, sa image ng ating Panginoon Diyos, binibigyan po tayo ng ating Panginoon Diyos ng mga katangian ng tulad ng kalayaan sa pagpapasya, kagaya pa rin sabi ko kanina, ng free will, kasi kung wala po tayong free will, parang robot na tayo na, di ba? Binigyan niya rin po tayo ng kakayahang mag-isip at kakayahang magpatawad at kakayahang magmahal na mga katangian niya rin. Kaya nga po, sinabi niya, nakalagay sa Genesis chapter 1 verses 27 na God made us as His own image, in His own image. Hindi dahil tayo po ay ginilikha niya para maging Diyos din. Hindi dahil ganun. Nilikha niya tayo as merong part sa Kanya na meron din tayo. Yung magmahal, yung magpatawad, yung magpasya at mag-isip. Malayang pag-iisip. Kaya dahil po doon ay tayo po ay mahigit na responsibilidad kaysa sa iba pang mga nilalang. Ang mga hayop po at iba pang mga nilalang ay walang ganitong kakayahan. Yung mag-isip para sa kanilang sarili ay yung free will, gano'n. Kasi ano naman natin yung ma-differentiate naman natin yung kaisipan o yung consciousness ng isang tao, ng isang human being sa animal, sa mga hayop na matatagpuan natin sa paligid o sa kagubatan. Ang mga hayop po at iba pang mga nilalang ay walang kakayahang kagaya na sinabi ko kanina, yung magpatawad, magpasya, yung may superior na kaisipan o yung kaisipan na magpasya para sa greater goods ng other things na ginawa nating Panginoon Diyos, at kakayang magmahal, yung yun po yung katangian na meron din yung ating Panginoon Diyos. Tayo po kasi mga tao sa kabilang banda ay may tungkulin na magsagawa ng kalooban nating Panginoon Diyos sa mundo. Magpatawad, magmahal, at maging tapat sa ating Panginoon Diyos. Sa pamamagitan po ng pagsunod at pagsamba sa ating Panginoon Diyos, pinapakita po natin na nauunawaan natin yung ating responsibilidad bilang isang tao na nilikha na may kakayahang mag-isip at gumawa ng tama. Tinutuligsa po ng ating Panginoon Diyos ang kanyang mga bayan na hindi tapat sa Kanya. At pinupuksan niya yung bayan na hindi tapat sa Kanya o hindi sumasamba sa Kanya, na nagsusunod sa mga huwad na Diyos at tinatalikuran yung Kanyang mga utos. At ipinapakita po nito na ang pagtanggi sa ating tungkulin at responsibilidad as a human being na create ng ating Panginoon Diyos para magsamba at maging tapat sa Kanya ay isang paglabag sa ating kalikasan bilang mga nilikha sa Kanyang imahe. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.